Nagbigay ng proteksyon ang Senado kay Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa posibleng pag-aresto kaugnay ng inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court or ICC. Matapos ang ilang buwang pagkawala sa Senado, muling nagpakita si de la Rosa upang dumalo sa sesyon at bumoto sa naging pagpapalit ng liderato sa mataas na kapulungan kung saan nahalal si Senator Alan Peter Cayetano bilang bagong Senate President. Kasabay nito, naging tensyonado ang sitwasyon sa Senado matapos sumanong tangkaing harangin at arestuhin ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation o NBI si de la Rosa. Sa CCTV footage na ipinakita sa plenaryo, makikitang mabilis na tumatakbo ang senador habang tila hinahabol ng ilang individual. Inakusan din ni de la Rosa ang mga operatiba ng NBI ng pananakit habang nagkaroon naman ng komosyon sa pagitan ng mga tauhan ng NBI at personnel ng Senate Sergeant at Arms sa loob ng Senado. Dumating din sa Senado si NBI Director Melvin Matibag upang tumulong naman sa pagresolba ng tensyon sa lugar. Pakinggan natin ang bahagi ng naging pagpapahayag naman ni Senate President Alan Peter Cayetano at NBI Director Melvin Matibag. Morally, illegally, lahat po na violation ay ginawa nila, nakipaghaguran, nakipaghabulan sila sa loob ng Senado. May proseso po ang pag-serve ng warrant. They have to coordinate with the Senate President, and then may legal remedies po ang isang senador katulad ng kahit sinong Juan de la Cruz na pwede pumuntang korte. So actually po si Senator Trillanes mismo ay nagtago din po sa protection, nagpasailalim sa protection ng Senado bago sumuko. So ang gusto po kasi nila is a witch hunt na ayan si Senador Bato, eto warrant na hindi naman nila pinapakita, tapos bigla kasi may mga commotion na nangyari. So, some of our agents were put in contempt. So, they're in contempt. But the Senate President agreed that he will be under, all those NBI who is in contempt will be under custody. And we will have a change of her own fact-finding and magkakaroon kami na exchange ng fact-finding. Samantala, kinumpirma naman ng International Criminal Court na tunay ang arrest warrant laban kay de la Rosa na inilabas naman ng Pre-Trial Chamber 1 noong November 6, 2025. Kaugnay ito ng kaso of crimes against humanity na may kaugnayan sa war on drugs na ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, si de la Rosa ay kabilang umano sa tinutukoy na co-perpetrator sa kaso. Nalito naghain naman si de la Rosa ng petisyon sa Korte Suprema upang hilingin ang agarang proteksyon laban sa umano'y warrantless arrest. Pakinggan naman natin ang bahagi ng konfirmasyon mula sa ICC. Chamber 1 of the International Criminal Court unsealed an arrest warrant for Ronald Marapon de la Rosa. The arrest warrant was originally issued as secret on the 6th of November 2025. Mr. de la Rosa is alleged to have committed the crime against humanity of murder at least between the 3rd of July 2016 and the end of April 2018, during which no less than 32 persons were killed in the Republic of the Sa ilalim ng bagong liderato ni Cayetano, inaprobahan ng Senado ang mosyon na ilagay si de la Rosa sa protective custody ng Senado. Samantala, bago pa man ang kanyang pagharap sa Senado, nagtungo rin ang Criminal Investigation and Direction Group o CIDG sa kanyang tahanan sa Davao City at opisina sa Senado upang magsilbi ng sabpina kung sa kaugnay naman ng investigasyon sa umano'y extrajudicial killing sa Davao. Inatasan si de la Rosa na humarap kay Police Lieutenant Colonel Jerome Bargamento ng CIDG Major Crimes Investigation Unit sa ika-14 ng Mayo sa Camcrame, Quezon City. Naglabas din si dating Senator Antonio Trillanes IV ng kopya ng 16 na pahina ng ICC document at sinabing idinaan naman ito sa proper channels.